Kaya kung minsan, yung mga yumayaman na, biglang nauubos lahat din kasi dilalagay nila lahat sa isang negosyo lang. Pagka ikaw nagtatanim, ikaw ay into agriculture, into fisheries, yung mga ganyang uri ng mga hanap buhay, masyado kang vulnerable sa panahon. Kaya kung minsan, mas mabilis yumaman yung mga biyahero, yung mga negosyante, kasi nagtatanim ka, 6 na buwan mong inaalagaan ito, laban sa peste, laban sa ulan, laban sa tubig, laban sa init at tagtagtuyot, laban sa kung ano-ano. Pagkatapos, yung biyahero, binili sa'yo yan ngayon, next week na ibenta na niya, tapos na, 1 linggo lang na nasa kanya yung risk, marami na siyang kinita, kaysa doon sa magsasaka. Ganon din yung nag-aalaga ng mga hayop. 4, 6 na buwan mong inaalagaan, pero ang yumayaman yung biyahero na naman. Pero hindi natin sinasabi huwag tayo mag-agriculture, dahil sino pa ang magtatanim, sino ang mag-aalaga ng mga ganyan. Pero dapat, habang binibigyan ka ng panahon na pagkakataon ng Panginoon, huwag mong iasa doon lahat. Nagtatanim ka, pero kung ikay mananahi, nananahi ka rin. Kung nakakapag-basket weaving ka o nakakapag-negosyo ka, magne-negosyo ka rin. Hindi katulad nung araw, yung mga magsasaka, pagkatanim, wala nang ginawa kundi maghintay na lang ng harvest. Pwede naman ka na maraming gawin sabay-sabay. Kaya ang sabi dito, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. In fact, not only that, keep working until the night on other things and other interests because you don't know which might pay off. Sa mga ginagawa mo, ini-investan mo, hindi mo alam kapatid kung alin ang tutubo, kung alin ang magkakaroon ng ganansya, kung alin ang magbo-blossom at magbo-bloom. Kaya dapat marami ka ring ginagawa, hindi lang isa. Keep working and diversify wisely. But don't put all of your eggs in one basket. Tulad nga na isang matandang kasabihan. Katulad, halimbawa, magsasaka ka, inilagay mo na lahat sa magsasaka yung pera mo, hirap mo, pagod mo, tapos biglang bumaha. Paano na? O biglang nagkaroon ng tagtuyo. Dapat may iba ka pa na inaasahan, may iba ka pang skill na dinedevelop, may iba ka pang ginagawa. And you apply that in all aspects of life. You don't put all of your eggs in one basket. Na kung meron kang kumikitang negosyo, hindi ibig sabihin nun, lahat ng kinikita mo, ibabalik mo uli doon para lumaki pa yung negosyo mo. At yung kinita mo, ilalagay mo uli doon para lumaki ng lumaki. Paano biglang naiba ang ihip ng hangin? Biglang bumagsak yung ganong industriya. Bigla halimbawa hindi na uso yung produkto mo, may iba nang lumabas na mas kaakit-akit o mas mabuti sa mga tao, lahat ng pera mo nilagay mo na doon. Kaya kung minsan yung mga yumayaman na biglang nauubos lahat din kasi dilalagay nila lahat sa isang negosyo lang. Or you put all of your eggs in one basket. Para ring isang magulang, marami kang anak, isa lang yung minahal mo, isa lang yung pinag-aaral mo, isa lang yung inispoil mo ng inispoil, inilagay mo na sa kanya lahat. Paano kung biglang hindi siya naging mabuti sa'yo? O kaya nawala siya sa equation. Kaya sabi, kailangan marami kang ginagawa. At kumbaga, kung marunong kayong magsungka, kailangan marunong ka magsubi. Alam niyo sa sungka, naglalagay ka doon sa mga butas, tapos may iniuwi ka doon sa bahay mo, na iyon na talaga yon. Kaya kahit marami kang kinikita sa isang negosyo, naglalagay ka ng pera sa labas noon, nag-i-invest ka sa iba, o iniipon mo, hindi nakasangkot doon. Para pag bumagsak yon, may natira ka. Kailangan nakaspread ka, pero not too thinly to the point that you will be so disorganized. It is important to have other places where you store what's important to you. Hindi na sa isang lugar lang. Mga karunungan ni Solomon, iba't ibang topic, iba't ibang direksyon, pero isa lang ang goal, para lalong sumarap, gumanda, gumaan ang buhay natin.